Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of refreshing concerts, discount vouchers. Tentmaker.ph, meaningful online shopping. Po, sa Joshua chapter 3, ay meron po itong background. Bakit sinabi ni Joshua, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders. Meron itong background sa Joshua chapter 2. Kung babasahin po natin ang Joshua chapter 2, makikita po natin, si Joshua ay nagpadala ng 2 spies doon sa lugar na yon. At kasi po, ang mga Israelites ay talagang hinahunting ng mga Egyptians. Doon sa Exodus 2, makikita po natin, yung 2 spies ay pumasok sa bahay ni Rahab. Sa bahay ni Rahab. At yung babae na yon ay tinanggap sila at pinapasok sa bahay. At pagkaraan, nang nakapasok na sa bahay, alam niya, kilala niya ang 2 ito sapagkat kumalat sa kanila na ang mga Israelites ay nakatawid sa Red Sea na walang tubig, nahati ang tubig. Kaya ang ginawa ni Rahab, pinapasok sila at itinago. Maya-maya, may nagdatingan. Sabi nila, meron kaming nakita
na 2 lalaking pumasok dito sa bahay mo. Nasaan sila? Kukunin namin sila. At ang plano nila, papatayin. Sabi ni Rahab, oo nga pumasok nga dito hindi ko nga kilala Pero umalis na sila. Sige, habulin nyo. Habulin nyo. Baka abutan nyo pa sila. So, umalis yung dalawa, yung mga humahanap. Tapos, ang ginawa ni Rahab, umakyat siya doon sa roof ng kanyang bahay at sinabi niya doon sa 2 espiya na meron niyang humahanap sa kanila. Kaya ang gawin nyo, pumunta kayo doon sa bundok, 3 araw kayo doon, at pagkatapos ng 3 araw na alam niyong nakauwi na sila, ay saka kayo pumalis at saka kayo bumalik sa inyong pinanggalingan. Itinago ni Rahab ang 2 espiya. Pagkatapos po, yung mga humahanap doon sa mga espiya ay hindi nila makita, ang ginawa nila, bumalik na sila. Pagkatapos, nakaligtas yung 2 espiya at sinabi nila kay Joshua ang nangyari sa kanila. So, yun po ang background kung bakit sinabi ito ni Joshua. Doon naman po sa chapter 3 ng Joshua, alam po natin na ang Panginoon ay gumawa ng miracle na ang mga Israelites, habang sila'y hinahanap ng mga Egyptians, ang mga Egyptians ay hinahanap sila, kaya itong mga Israelites ay tumakas dahil pinahihirapan sila ng mga Egyptians. Nang dumating sila sa isang lugar, hindi nila malaman kung papaano sila tatawid dahil Red Sea. Alam po natin lahat ang nangyari. Ang Red Sea ay nahati. Kaya ang mga Israelites ay dumaan doon sa tuyong lupa. Ang Red Sea ay nahati. Nahati, lumakad sila sa tuyong lupa. Praise the Lord. Nakita ng mga Egyptians, ayun ang mga hinahabol natin. Tumatawid sila, halika, habulin natin. Habulin natin. Anong nangyari sa tubig? Nagsalikop uli ang tubig at nalunod ang mga Egyptians. Bakit? Hindi naman sila anak, nakikianak. Ayun, nalunod sila. Kaya po, makikita natin ang mga miracles na to. At doon sa Joshua chapter 3, ang nangyari naman po, dahil ang mga Israelites ay patungo sa Promised Land, ang nangyari naman, hindi lamang po pala Red Sea ang nahati. Pati po, makikita po natin, ang mga Israelites sa Joshua chapter 3, they were able to cross the Jordan River without the water. Nahati uli ang Jordan River at sila'y nakarating doon sa nakalabas sila doon sa tubig para sila'y makarating sa Promised Land. Napakaganda ng mga miracles ng ating Panginoon. Kaya po, ang mga Israelites nung oras na yon ay nakaranas muli ng himala ng Panginoon. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Glory to God. Ngayon po, hindi pa sila nakakarating sa Promised Land. Kaya ang sabi ni Joshua, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Meron pong 2 napaka-importanting salita sa Joshua chapter 3 verse 5. The 2 words ay sanctify and wonders. Everybody say sanctify. Wonders. Yan. Ngayon, ang sanctify o sanctification in scriptural standard, ang ibig sabihin ng sanctification ay to make holy. Everybody say, to make holy. Ano ibig sabihin yan? Everybody read. 1, 2, 3, go. To separate from the world. Umiwalay sa mundo. Ano pa po? To consecrate. Everybody say, to consecrate. Ibig sabihin naman ng to consecrate, to set apart from sin. Ang ibig sabihin ng sanctification or sanctify is to make holy. Para tayo maging holy is to separate from the world. And
to consecrate is to separate from sin. Humiwalay sa kasalanan. Pero ang ibig sabihin ng sanctification ay to set apart unto God. Separate unto God. Ibig sabihin, humiwalay tayo alang-alang sa Diyos. Humiwalay sa kasalanan, humiwalay sa makasalanang mundo, at tayo po ay mapalapit sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng consecrate. To sanctify, consecrate. So, ang ibig pong sabihin, to be set apart unto God. Unto God. Na ang ibig pong sabihin niyan ay yung nasa Matthew 22:37, love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Yan ang ibig sabihin. Ngayon, doon po sa Old Testament, sa Leviticus chapter 8, makikita po natin papaano how to sanctify a person. Naku po, napakadetalye po. Kung babasahin nyo ang Leviticus chapter 8, napakadetalye kung papaano ang isang tao ay isa-sanctify. Iba-iba po ang procedure, iba-ibang kaparaanan to sanctify a person. Pero po, sa New Testament, ay meron pong instruction si St. Paul. How can we sanctify ourselves? Sabi po ni St. Paul sa Romans chapter 12, verses 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, that by the mercies of God, present your bodies as living sacrifice, holy, and acceptable to God. Ayan po. Paano tayo masasanctify? Present your bodies as a living sacrifice, holy, and acceptable to God. Ang sabi ng verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ayan. So dito po, makikita natin, ang sabi ni St. Paul, present your bodies as living sacrifice, holy, and acceptable to God. Tanong, hindi ba pagka humarap na tayo sa Diyos, hindi na tong katawan na to? Bakit ang katawan ang isa-sanctify? Hindi ba pagharap natin sa Diyos, yung kaluluwa na natin? Bakit ang sabi ni St. Paul, present your bodies as living sacrifice, holy, and acceptable to God? Why? Because as we live here on this earth, people are looking at you. Hindi nakikita ng tao ang ating kaluluwa. Ang nakikita sa atin ay ang ating katawan. Kaya, present your bodies as living sacrifice. Kaya kinakailangan malinis mula dito sa ating katawan, at kapag ang ating katawan ay malinis, magiging malinis ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, at maging ang ating kaisipan ay magiging malinis din. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! So, in Romans chapter 12, verses 1 and 2, these are the instructions of St. Paul to all the believers. Kaya, pagka po tayo ay we consecrate ourselves to God, it will lead to commitment. Everybody say commitment. What do you mean by commitment? Wholehearted, buong puso, irrevocable. Hindi na po pwedeng palitan. Hindi na po pwedeng alisin of surrendering to God of what may never be taken back again. Parang mag-asawa. Ikinasal. Pagkatapos, doon sa kasalan, nangangako ang bawat isa. Magmamahalan habang kami nabubuhay. Commitment yun. Ang problema, hindi pa nagtatagal, 2 o 3, 5 taon pa lang, yung isa, nagloko na. Walang commitment yun. Hindi yun commitment. Kasi pag sinabi mo yung commitment, talagang habang buhay na. At hindi na yun po pwedeng mabaliwala. Hindi po pwedeng mabura ang commitment. So, yan po ang ibig sabihin ng commitment. When we consecrate our lives to God, we are
committed to the Lord. Committed to the Lord. So, makita po natin dyan ngayon na ang sabi ng Panginoon, sanctify yourselves. When we sanctify ourselves, meron tayong holiness, meron tayong commitment. Ngayon, true commitment and true consecration means tayo po, mga mananampalataya, believers of the Lord Jesus Christ, we must maintain intimate communion with God. Yan ang sinasabi ng John 15, verse 4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Kaya po, let us have the proper communion with God. Kung ano ang nais nating malaman, pumunta po tayo lagi sa salita ng Diyos. Ano pa po ang ibig sabihin ng commitment and true sanctification? Ang letter B po ay, everybody say, obey God's word. Yan. Kaya po, ang sabi dyan sa John 17, verse 17, sanctify them by your truth, your word is truth. So, para po masunod natin ang ating Diyos, alamin natin ang kanyang salita. At dito makikita natin ano ang gusto ng Panginoon na gawin natin. Ano ang makasasakit ng kanyang kalooban. Hindi natin yun gagawin. So, we have to obey God's word. And also, believers of the Lord Jesus Christ, devote yourselves to prayer. Everybody say, prayer. Ayan. Devote yourselves to prayer. Yan po ang sabi ng Matthew chapter 6, 5 to 13. Babasahin ko lang po ang ilan. Sabi po, and when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray, standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Assuredly, I say to you, they have their reward. Sabi po ng verse 5, hindi raw po yung nagpapakita lang, nagpe-pray tayo para lang makita ng tao na tayo ay nagpe-pray. Sabi po ng verse 7, when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. So, kinakailangan po sa ating prayer ay magkaroon tayo ng tunay na paraan ng pananalangin. Ang sabi po ng verse 8, therefore, do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. Ayan po. So, we have to devote ourselves to prayer. And letter B, be sensitive to the presence and care of God. Be sensitive to the presence and care of God. Be sensitive. Sabi po dito ng Matthew chapter 6, verses 25 to 34, hindi ko rin po babasahin lahat. Ang sabi po dito ng verse 25 ng chapter 6 ng Matthew, therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Sabi po ng verse 30, now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? Ayan po. So, let us be sensitive to the presence and care of God. Minsan nga po, pag nagkakaroon tayo ng problema, gaya po ng patotoo ni Pastora Beng, pag nagkaroon po tayo ng mabigat na problema, anong naisip natin? Naku, grabe. Mabuti pa mamatay na lang ako. Ayan. Hindi po dapat ganon. We have to be conscious. We have to be attentive to the presence of God and the care of God. Kung ang ating mga magulang dito sa lupa ay nangangalaga sa atin, kulang sila sa maraming bagay, lalo pa ang ating amang sumasalangit
na nasa Kanya ang lahat ng bagay na kailangan natin. Hindi siya magpapabaya sa iyo, kapatid. Lagi Kanyang nakikita. Alam niya ang iyong pangangailangan. Yes, amen. Glory to God. Also, huwag po natin kalilimutan to, engage in fellowship with believers. Engage in fellowship with believers. Kaya po, ang mga Kristiyano, pagdating ng Sabado ng hapon o gabi, naghahanda na para kinabukasan ay worship service. Magkakaroon ng fellowship with believers. Kaya kung minsan nga di ba, minsan nagbi-victory proclamation tayo, tapos na ang victory proclamation. Sabi ng mga tao, more, 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 more. Bakit? Ang sarap ng fellowship with the believers. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya po, wag po natin kakalimutan ang fellowship, engaging in fellowship with our co-believers. Yan po sinasabi ng Ephesians chapter 4, 14 to 16. And also, ang ibig sabihin ng true commitment and true sanctification is love righteousness and hate sin. Yan po sinasabi ng Hebrews chapter 1 verse 9. You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. So, pag po minahal natin ang righteousness, ang katwiran ng Diyos, ang Panginoon ay patuloy tayong bibigyan ng Kanyang anointing. The anointing power of God is always upon us if we love righteousness. When we love righteousness, anong kasusuklaman natin? S-I-N? Sin. Yan. And, ang sabi dyan, put sin to death. Ilibing na natin ang kasalanan. We have to put sin to death. At sa ganon, ang katwiran ng Diyos ang mamumuno sa atin. Yan po sinasabi ng Romans chapter 6. At gusto ko lang pong basahin dito sa Romans chapter 6, ang verse 6. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. We should no longer be slaves of sin. Dahil ang kasalanan ay patay na sa ating buhay. And through commitment, through sanctification, believers, let us continue to obey and be filled by the Holy Spirit. Obey and be filled with the Holy Spirit. Ito po ang sinasabi ng Romans chapter 8, verse 14. Ang sabi po dito, for as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Yun daw pong mga sumusunod sa Spirit of God, sila ang mga anak ng Diyos. Kung sino sumusunod sa Holy Spirit, sila ang mga anak ng Diyos. Makikita po natin, magbibigay lang po ako ng isang example ng talagang tunay na nagkaroon ng true commitment and true sanctification. Wala pong iba kundi si Saint Paul. Si Saint Paul po ay nagkaroon ng total commitment, total sanctification sa ating Panginoon by His Spirit, soul, and mind. Bakit? Makikita po natin, sa kanyang buhay, walang anumang bagay na naitago sa Diyos. At he is willing to give up anything, kahit ang kanyang sarili, kaya niyang ibigay para lang sa Panginoon. Lahat. Wala siyang itinatago sa Diyos. Wala siyang maitatago kahit ano. Ang lahat ay kaya niyang ibigay at maibigay ito sa kanyang master. Kaya nga, ang sabi ni St. Paul sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life that I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loves me and gave Himself for me.
We are crucified with Christ. Kaya po, ang kasalanan, wala na. Kapag tayo po ay naapako na kasama ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, pinako na natin ang ating sarili, wala nang magagawa ang kasalanan, wala na si Satanas, talo na sa ating mga buhay. Amen po! Amen! Wala na siyang magagawa. Hindi na tayo pwedeng kumbinsihin. Glory to God. Kaya po, si St. Paul, he turned himself to the Master, the Lord Jesus Christ. At wala nang magagawa ang kaaway. So, ang nakita po natin, ang buhay ni St. Paul, total forsaking of self. Talaga po ang kanyang sarili ay wala na. Ang Diyos na lang ang nabubuhay sa kanya. Isa po siya dating makasalanan, hindi naniniwala sa Diyos, pero po binago ng Panginoon at nang siya'y baguhin ng Panginoon, hindi na siya bumalik sa kanyang dating buhay. Kaya po, as God's servants, tayo po lahat, mga anak ng Diyos, ay consecrate yourself to the Lord with all your heart, soul, and spirit, and mind. Consecrate po natin lahat-lahat, ang lahat-lahat sa ating buhay. Doon po sa Old Testament, merong mga slaves. Ang slaves sa Old Testament ay pinagbibili ng kanilang amo. Halimbawa, ako, naging slave. Dadalhin ako sa marketplace ng aking amo, ipagbibili ako. Bibilin mo ako. Sasabihin ng amo ko, magkano mo siya babayaran? Ganito lang. Hindi. Humanap ng iba. Kung sino yung pinakamataas ang presyo, doon ako ipagbibili. Ganon. Doon sa Old Testament, ganon ang mga slaves. Tayo pong lahat, tayo dati ay slaves of sin. But the Lord Jesus Christ made a sacrifice. Natigis ang kanyang dugo. Pinako sa krus, namatay. Para lang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At siya'y nabuhay na maguli. Kung ganon, dahil siya'y namatay, dahil sa ating mga kasalanan, tayo ngayong slaves, now we are free. Everybody say, I am free. Yes, you are free. Now that you are free, what will you do with your freedom? What will you do with your freedom? Ipagbibili pa ba natin yung freedom na yan na binigay ng Panginoon? No. Because we are free, we were freed from sin. Now, let us consecrate our lives to the Lord. Yan po sinasabi ng 2 Corinthians chapter 6, verses 16 to 18. And what agreement has the temple of God with idols? When we receive Jesus Christ as Lord and Savior, ang ating pong katawan ay naging templo ng banal na Espiritu. So, and what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, as God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. 17. Therefore, come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. When we receive the Lord Jesus Christ, when we consecrate our life to God, we are no longer considered as slaves, but we are considered sons and daughters. So dito po sa 2 Corinthians chapter 6, 16 and 18 ay makikita po natin ang ibig sabihin, let us separate from sin and the world. Nabubuhay tayo sa mundong ito, yes. But let us separate from the darkness of this world. Hindi tayo dapat maging konforme kung ano mga ginagawa nila, gagawin din natin. No way. Ang mahirap po ngayon lalo na sa mga kabataan, kung ano-anong nauuso. Hindi po dapat na konforme tayo doon sa mga masasamang gawa ng kaaway. At nang sa ganon, hindi tayo kumukonforme sa kasalanan. So, we must separate from sin and the world. At dito po, sa ating pong binasa 2 Corinthians chapter 6, 16 and 18, ang ibig pong sabihin nito, walk
closer with God o to God. Pagka ginawa po natin yon, we are separated from sin and the world, and we walk closer and closer to our God, equals. Ang equals po niyan, ano po? Miracles and wonders the Lord will do for you. Miracles and wonders. When we separate ourselves from sin and world, and we walk closer to our God, ang resulta po niyan, pagka po kayo naggumamit ng computation, ang equals po niyan ay the Lord will do wonders and miracles in our lives. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Kaya po, dito po, makikita rin po natin sa gawain na to, kaya sinabi ni Joshua, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Dahil po ang mga Israelites, nung po sila umalis doon sa Egypt, naku po, napakaraming pagkakataon na kung ano-ano ang mga sinasabi nitong mga Israelites. Pero po, makikita po natin, kapag ka po ang Diyos ay nalugod sa ating buhay, ay gagawa po siya ng mga dakilang himala. Kaya po dito sa Bible, makikita po natin, ang mga Israelites ay dumanas ng napakaraming himala. Miracles and wonders. Una po sa Exodus chapter 12 and chapter 13. Naroon po ang miracle of redemption. The miracle of redemption na yun po ang tinatawag na Passover. Passover. Ang nangyari po noon, ang mga Israelites ay aalis na sa Egypt dahil sila'y talagang ginawang alipin sa Egypt. Ano ang utos ng Diyos? Nagkaroon po sila ng Passover. Passover or the miracle of redemption. Anong nangyari doon? The killing of the lamb. Inutusan sila ng Diyos, pumatay sila ng lamb, kordero. At doon sa pagpatay nila ng kordero na yon, kukunin nila ang dugo ng pinatay na kordero, the lamb, and ipinahid ang dugo sa hamba ng kanilang pintuan ng kanilang mga bahay. At dadaan ang anghel ng kamatayan, the angel of death, the angel of death. At pagdaan ng angel of death, kapag walang dugo doon sa hamba ng kanilang pintuan ng bahay, ay nangyari po ang mga firstborn na Egyptians ay namatay. The very firstborn, lahat ng panganay na anak, matao, mahayop, ay namatay. Kaya po, ito ang tinatawag na the miracle of redemption or the Passover. Ibig sabihin, ang lahat ng iyan, Passover the Israelites. Hindi sila nag-suffer because of the blood of the Lord Jesus Christ. Kaya po nagkaroon ng Passover na the angel of death passed by at walang namatay sino man dahil nagpahid ng dugo sa hamba ng kanilang mga pintuan ng bahay. Ngayon, meron po mga ibang scholars na nagsasabi, meron daw mga iba na Israelites, hindi rin sumunod, kaya namatay din ang panganay. Kaya we have to obey God's word and God's command. And then, another miracle is the miracle of protection. In Exodus chapter 13 and chapter 14, the miracle of protection. Ano naman po ang nangyari? So, naglakad na po ang mga Israelites. Doon po sa Exodus chapter 13, 21 to 22, and the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead the way, and by night in a pillar of fire to give them light, so as to go by day and night. He did not take away the pillar of cloud by day or the pillar of fire by night from before the people. Dito po ang miracle of protection na ginawa ng Diyos. Ang mga Israelites ay naglalakad. Sa sobrang tindi ng init ng araw, ang Diyos po ay naglagay ng pillar of cloud. Lumalakad po ang mga Israelites under the pillar of cloud. Sa gabi, hindi na kailangan yung cloud. Madilim. Anong ginawa ng Panginoon? Naglagay naman siya ng pillar of fire. Kaya, ang mga Israelites ay nakapagpatuloy ng kanilang paglalakbay
dahil iningatan sila ng Panginoon na sa araw meron silang covering na cloud. Sa gabi naman ay merong fire. And then, also, the miracle of protection, doon po sa Exodus 14, 25 and 26, makikita naman po natin doon the horsemen and chariots were drowned. Anong nangyari dito? Ang miracle of protection ng Diyos, nang ang mga Israelites ay naglalakbay, nabanggit ko na po kanina, naglalakbay sila, nahati ang pati o Jordan River at nakalakad sila. Red Sea, nahati. Tapos, nang makita ng mga Egyptians, anong ginawa? Sinundan ang mga Israelites. Anong nangyari? Nang sila'y sumunod sa mga Israelites, anong nangyari? Nagsalikop muli ang tubig, kaya ang nangyari, the horses and chariots of the Egyptians were drowned. Nalunod sila dahil wala ang divine protection ng Diyos. Pero sa mga anak ng Diyos, noon at ngayon at magpakailanman, para sa anak ng Diyos, naroon ang divine protection ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory to God. And of course, the miracle of protection is the dividing of the Red Sea. Nahati ang Red Sea. Also, another miracle na makikita po natin na ginawa ng Panginoon is in Exodus 15. The bitter water made sweet. The bitter water made sweet. Alam niyo po, ang nakakalungkot dito sa mga Israelites, pinabayaan na sila ng Diyos na makawala sa pagiging slaves ng mga Egyptians. Ginamit ng Diyos si Moses para sila'y makalaya at makaalis sa Egypt. Habang naglalakbay, itong mga Israelites, kung ano-ano sinasabi kay Moses. Moses na to, tinan mo, walang mainuman lang, pagod na tayo dito, kalalakbay, walang tubig, wala man lang inumin, walang mainom. Reklamador. Pero po, dito po, yung tubig doon, bitter, mapait ang tubig, hindi mainom. Anong nangyari? Dito po sa Exodus 15, 23 hanggang 25, makikita po natin. Now when they came to Mara, they could not drink the waters of Mara, for they were bitter. Therefore, the name of it was called Mara, meaning to say, bitter. And the people murmured against Moses, saying, "What shall we drink?" Ayan. Ang mga reklamador. "What shall we drink?" So he cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree, and when he cast it into the waters were made sweet. There he made a statute and an ordinance for them, and there he tested them. Yan. So, yung bitter water ay naging sweet at nainom ng mga Israelites. Ganyan gumawa ng himala ang Panginoon. The bitter water was made sweet. At hindi lamang po yun. Meron pang bonus. Dito po, makikita natin. Sa 26, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in His sight, kung susunod tayo sa tinig ng Panginoon at gagawin natin ang tama, give ear to His commandments, pakikinggan natin ang Kanyang mga utos, and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought to the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Tandaan nyo, ang sabi ni Moses sa mga tao, sumunod lang tayo sa salita ng Diyos, maging matapat tayo, consecrate yourselves, sanctify yourselves to the Lord. And God will not put on us the sicknesses He brought to the Egyptians. Bakit? Anak ng Diyos eh. Hindi ko padadala ang mga sakit na binigay ko sa Egyptians. And I am the Lord who heals you. Kaya maging sa oras na to, sa panahong ito, kaya nating angkinin yon. Lord, you said, you are the God who heals us. You are Jesus the healer. Amen po. Yes, we can claim that because we are children of the living God.
Hallelujah. And also, another miracle is in Exodus 16 and 17, the miracle of provision. The miracle of provision. Sabi po dito, isang verse lang po ang babasahin ko. Sa Exodus chapter 16, verse 4. Then the Lord said to Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain quota every day, that I may test them whether they will walk in my law or not. Ayan. Dito po, kasi po, reklamador na naman. Kung ba naman doon tayo, okay, kung ba naman tayo nandun na lang sa Egypt, hindi bali tayong mamatay doon, okay lang. Dito, naglakbay tayo, tagal-tagal na nating naglalakbay, walang makain. Masyadong mga reklamador, ano po? Ito ang nangyari. Ang sabi ng Panginoon, pauulanin ko ng mana. Mana. So, dito po sa Joshua chapter 5 verse 12 ay makikita po natin, mana fell on the ground. Mana fell on the ground. At ang sabi po sa kanila, nakita po natin ang sabi dito, sa binasa ko, ang sabi, ang mga tao, turuan mo sila na pagkuha nila ng mana, meaning bread, pagkuha nila on Fridays, every Friday, kukuha sila para sa 2 araw. Pero araw-araw, kukuha lang sila para sa 1 araw. Merong iba, ang dami-daming kinuha. Kinabukasan, hindi na makain. Sira. Sira na. Yung iba naman, sabi, pagdating ng Friday, ay kukuha kayo para sa 2 araw dahil sa Sabbath day, walang lalaglag. Merong iba, hindi, magkakaroon din bukas, kukuha na lang ako para ngayon, nagmamadali Kinabukasan bumalik, wala. Makikita po natin ang obedience. Ganon tayo. Tingnan natin, tanungin natin ang ating sarili, gaano ako sumusunod sa Diyos? Kapag po tunay na sinusunod natin ang Panginoon, hindi ka magugutom, hindi ka mauuhaw, hindi ka mauubusan, ang lahat ay ipoprovide ng ating Diyos na buhay. Amen! Glory to God! Ayan po, the miracle of provision na manna fell on the ground. Yan po. And also, the water from the rock. Nagreklamo na naman yung mga tao Wala na naman tubig, wala na naman tubig. Ano nangyari? Doon po sa Exodus 17, verse 6. Ano naman po ang sinabi? Behold, I will stand before you there on the rock in Horeb, and you shall strike the rock, and water will come out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. Uhaw na naman. Wala nang water. Kahit bitter water, wala. Anong sabi ng Diyos? Sige, ilagay mo lang ang tungkod mo doon sa rock. Sipin nyo, bato. Batong matigas. Nilagay lang ni Moses ang kanyang tungkod. Nag-flow ang water at ang lahat ng tao ay uminom. That is God's miracle working power. Kahit na imposible sa tao, bato, nagkaroon ng tubig, ganon ang Diyos natin, kamakapangyarihan, at ang kanyang mga himala ay laging available para sa kanyang mga anak. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Nakakaapat na po ng miracles ang mga Israelites. Panglimang miracle sa Exodus 17, the victory of Joshua over the Amalekites. The victory of Joshua. Nakipaglaban po si Joshua sa mga Amalekites at siya po ay nagtagumpay sa kanyang pakikipaglaban. Kaya po makikita natin ang sabi ni Joshua, sanctify yourself for tomorrow, the Lord will do wonders. Makikita po natin dito sa book of Joshua chapter 3, ang mga Israelites, they were able to cross the Red Sea. They were able to cross the Jordan River. Yung pong Jordan River, ang tawag po doon ay flood stage. Flood stage. Hindi po nawawala ang tubig. Pero nung dumaan ang mga Israelites, nawala ang tubig. And so,
because they were able to cross the Jordan River, the Israelites were able to reach the promised land. Everybody say, promised land. Alam ko po, bawat isa sa atin, merong nakalaang promised land ang ating Panginoon. Amen po. Amen. May promised land ang Panginoon sa iyo. Maaring you are still on the way. Yung iba naman ang layo-layo pa Ayoko na nga. Ay, tinetesting ka lang ni Lord kung hanggang saan ang pagtityaga mo para marating ang promised land. Kaya ang mga Israelites, they were able to cross the dry ground of Red Sea and the Jordan River. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon po, makikita po natin dito ang prinsipyo ng Diyos. God will not act powerfully on behalf of His people if they are not clean. Kinakailangan po ay maging malinis muna and aligned to the will of God. Kinakailangan po tayo ay nabubuhay ayon sa salita ng Diyos, sa kalooban ng ating Diyos. Kaya po, ang Diyos po, our God is a miracle-working God. But, He cannot make signs and wonders if His people are not sanctified. Kaya ang sabi ni Joshua, sanctify yourselves, for tomorrow, the Lord will do wonders among you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya po, alam ko, lahat tayo ay may kailangan sa Panginoon. But let us first ask ourselves, is our heart pure? Am I sanctified by the blood of Jesus? Am I sanctified by the blood of Jesus? Pagka po ganun, tayo po ay na-sanctified, we are able to please the heart of God. Your desires will be guided by the power of the Holy Spirit, and your desires will come to you on God's perfect time. Mari pong hanggang ngayon ay hindi pa dumadating. Bakit? Hindi pa perfect time. Makita ng Panginoon sa ating buhay na tayo po ay sanctified na, pure in heart, sanctified by the power of the blood of Jesus. At sa ganun po, hindi lang tomorrow, even now, God can perform miracles in your life. Amen. Hallelujah. Sabihin niya po natin, sanctify yourself. For tomorrow, the Lord will do wonders among you, in me. God will do wonders in my life, in my family, in Jesus' name. Amen. Tumayo po tayong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Kaya po, ang unang-unang dapat na makita sa atin ng Panginoon ay isang malinis na puso. Malinis na puso. Malinis na buhay. Nalinis ng kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. At sa ganun po, anuman ang ating kailangan, imposible sa tao, posible sa Diyos. Lahat po ng gusto na lumapit sa Panginoon, magpakumbaba sa Panginoon, shall we just raise one of our hands and follow me with this prayer? Father God in heaven, Father God in heaven, I humble myself before you. I humble myself before you. Forgive me Forgive me for all the sins for all the sins that I committed, that I committed, for all the sins for all the sins in my mind, in my mind, all the sins all the sins that my lips had the spoken. lips has spoken. Forgive me, Forgive me, Father God, Father for God, all those sins. for all those sins. Cleanse me Cleanse me with the blood of Jesus with the blood of Jesus. poured out in Calvary. God,
Forgive me, Lord Jesus, Forgive me, Lord Jesus. for all my sins. For all my sins. Cleanse me with your precious blood. Cleanse me with your precious blood. Lord Jesus, Lord Jesus, you are now my Savior. you are now my Savior. You are now my Lord, You are now my Lord. my God, My God. my deliverer, My deliverer. my healer. My healer. And beginning today, Leaning today. by the power of the Holy By Spirit, the power of the Holy Spirit. be with me, Be with me. guide me, Guide me. lead me, Lead me. direct me Direct me. in this world In this world. that I live. Where we live. Lord Jesus, Lord Jesus. let the power of the Holy Spirit Let the power of the Holy be Spirit with me, be with me. that I will no longer be That I will no longer be slave of sin, slaves of sin, but rather but rather the child of the living the God. child of the living God. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, precious Holy Thank you, Spirit. precious Holy Spirit. Ako na lang po ang mananalangin. Dakilang Diyos, matibay ang aming pananampalataya sa iyong salita na sinabi mo through Joshua, sanctify yourselves, for tomorrow I will do wonders among you. Lord God, we believe, Lord, we believe. Right now, you heard our prayers. We ask you, O God, to sanctify us, to cleanse us, O God. Now, Father, we totally commit our lives to you, O God, that no work of the enemy can ever separate us from your love, from your mercy and grace. So, Father, God, in the mighty name of Jesus, just as you led the Israelites to their promised land, and they were able to cross the Red Sea without any water, O God. Father, in the name of Jesus, we pray. Now, open the Red Sea for your people in the name of Jesus. Open the Red Sea now, O God, and direct your people to be able to reach their promised land, your promised gift, your grace, your mercy, your abundant blessings and miracles and wonders, O God. Lord, sa kanilang, ang aking mga kapatid na narito, na nagtatrabaho sa anumang kumpanya, Panginoon, hipuin mo ang kanilang mga employer in the mighty name of Jesus. God, let your divine favor and their employers' favor rest upon them in the name of Jesus. Lord God, hayaan mo po na ang pabor ng kanilang mga employers ay maibigay sa iyong mga anak na ito. At Lord, sa gitna ng kahirapan, ang mga anak mo ay magkaroon ng promotion and promotion. Lord God, miracles after miracles, wonders after wonders, ang dumating sa iyong mga anak in the name of Jesus, in the name of Jesus. Promotion by salary, promotion by position, in the name of Jesus, in the name of Jesus. God, ang mga anak mo po naman, Lord, ano man ang bigat na kanilang daladala sa pamilya, sa asawa, sa kapatid, sa kaibigan, Panginoon, let your loving mercy, let your loving hands embrace your people. Panginoon, ipadama mo po sa kanila ang mahigpit na yakap mo ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila. At Lord, unite every family represented here, Lord God. Unite every family with love, in the name of Jesus. Unite every family of your people with love, in the name of Jesus. Panginoon, inaangkin po namin ang iyong salita. Wonders and miracles are now coming. Now, wonders and miracles are coming to your people in every area of their lives. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Yes, Lord. Yes, Lord. At Panginoon, sabi mo po, ang mga sakit na dumating sa mga Egyptians,
hindi mo na pararatingin sa iyong mga anak. Lord God, in the name of Jesus, you can see your people here, your children, your sons and daughters are here. In the mighty name of Jesus, you created us, O Lord, according to your likeness. Father, in Jesus' mighty name, nakikita mo ang lahat ng bahagi ng katawan ng iyong mga anak. Alam namin, Panginoon, ikaw ang nakababatid ng lahat ng ito. Lord, in the mighty name of Jesus, Father God, release the normal condition of every part of their bodies in the name of Jesus, from the crown of their heads up to the soles of their feet, in Jesus' mighty name. Strength, physically, mentally, emotionally, socially, spiritually, Lord God, in Jesus' name, your strength be poured out amongst your people here, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, alam namin, Panginoon, you are our great healer. You said that in your word, and we claim it. Jesus the healer. You took upon yourself all our infirmities and bore our diseases. By the stripes of Jesus we claim by the stripes of Jesus, all sicknesses are healed in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. You are the great healer of your people. Jesus the healer. In Jesus' mighty name. Glory, glory to the living God. And to you alone we give glory, honor, and thanksgiving in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen and amen. Praise the Lord. This is the day